Katutulog nga lang ni Jan Joaquin kaya dali-dali naman ako naglinis sa bahay. Nagdahan-dahan nga lang ang kilos ko dyan para hindi naman magising agad si Jan Joaquin. Paano kasi tong bata na to, konting kaluskus lang nagigising agad. Kaya nga ingat na ingat akong kinukuha ang mga laruan niya na ilalagay sa box para wag tumunog. Dahil pag nagising na si Jan Joaquin, wala na naman akong magawa. Yan ang buhay nanay. Nung natapos ko na nga ang ligpitin at mga laruan niya, nagwalis naman na ako. Bawat sulok nga sinama ko na sa pagwalis dahil yan ang paborito niyang tambayan. Pati nga lagayin ko dyan ng katol, hindi nakakaligtas sa kanya. At buti na lang talaga, bago niya pahawakan, nakikita ko na siya agad. Nilagay ko na nga lang muna ang basura sa labas ng pinto ng kwarto namin. Dahil ito muna ang kwarto ang unahan ko sa paglinis bago siya magising. Pagkatapos ko nga nagwalis, nagmamp naman na ako dyan. Ewan ko ba sa sahig na to, kahit kumamap lang at kawawalis ko lang, madumi na agad. Sabi ko nga noon, pag nagkabahay ako, gusto ko ang tiles ay puti para malinis tignan. Nakakapagod din pala pag tiles mo ay puti. Dahil wala ka ng ibang ginagawa, kundi walis ng walis dahil kitang-kita ang dumi. Parang nakakapagsisi tuloy, maluoy na lang ta. Pagkatapos ko nga sa kwarto, dito naman ako sa kusina. Ayan nga, ang dami kong hugasan, kaya hinugasan ko muna. At buti na nga lang, mahaba-haba ang tulog ni Jan Joaquin kaya natapos ko lahat ang gawain ko sa kwarto. Pahinto-hinto nga ang hugas ko dyan dahil sinisilip ko siya sa kwarto dahil baka nagising. Sa kama ko kasi siya pinahiga kaya natatakot ako baka pag nagising biglang gumapang. Pero nilagyan ko naman ng mga unan ang ilalim ng kama, pati na nga ang foam sa ilalim, hinarang ko na rin.